Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isa ka din ba sa nagtataka kung bakit sa liit lamang ng bansa natin ay madalas itong nasasangkot sa mga pandaigdigang issue? At bakit nga ba'y tinuturing ang Pilipinas na mahalagang bansa hindi na lamang sa Asya kundi sa buong mundo? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, halina't atin itong alamin. Ang Pilipinas ay isang island country na may pinagmamalaking yaman at ganda ng tanawin sa buong mundo. Subalit hindi na lamang ito basta isang bansa na dinarayo ng mga turista dahil sa ganda nito, kundi marami pang ibang mga kadahilanan kung bakit namumukod tangi ito at hinahanap ng ibang mga bansa sa mundo. Ang ating bansa ay nahihimlay sa Western Pacific. Meron itong makulay na kultura, tanawin at kasaysayan. Sa populasyon nito na nasa mahigit kumulang 100 milyong katao, ang Pilipinas ay tinuturing na isa sa mga bansa na may pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Subalit napapanatili pa rin ito ang natatangi nitong katangian kaya't mahalaga ito sa ibang mga bansa. Ang mga Pilipino ay positibo at masayahin. Kahit na tayo ay may hinaharap na problema, nagagawa pa din nating umiti. Hindi tayo sumusuko at bumabangon pa rin. Ilang mga sakuna na ang ating nalampasan, di tayo sumuko at sinubukang bumangon para sa ating pamilya. Hindi na natin inisip ang hirap ngunit patuloy tayong bumabangon kahit madapa. Pero ang Pilipinas ay hindi na lamang dahil sa mga Pilipino at sa katangian natin bilang mga Pilipino, kundi ang mga makalaglag pang mga tanawin na tanging sa Pilipinas mo lamang matatagpuan. Mula sa napakagandang Mayon Volcano ng Bicol hanggang sa pambihirang ganda ng Chocolate Hills ng Bohol. Kasama pa ang mga karagatan nito na kung saan tahanan din ng Tuba-Taha Reef Natural Park na kabilang sa UNESCO World Heritage Site. Ipinagmamalaki din natin ang ating mga syudad na sa tuwing sasapit ang gabi ay nagniningning sa ingay at mga naglalakihang gusali. Ingay na nagpapahiwatig ng kasaganaan mula sa modernong itsura ng Maynila hanggang sa makasaysayang ganda ng Vigan. Bawat syudad sa Pilipinas ay may kani-kaniyang kwentong ipinagmamalaki. Ang kahalagahan ng Pilipinas ay nakarating na din sa pandaigdigang entablado. Subalit ang pinakamaituturing na pinakamahalagang ginagampanan ng Pilipinas sa buong mundo ay ang strategic location nito na mahusay din na nag-uugnay mula sa mga bansang nasa West at East. Isang tulay na nagtataguyod ng kooperasyon at pagkakaunawaan. Ang Pilipinas ay isang bansa ng kabalintunaan na kung saan ang tradisyon at modernisasyon ay nagtatagpo at ang pagsubok ay kasabay na dumarating ng bagong pag-asa. Isang bansa na may kwentong napakayaman. Ang Pilipinas at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China upang makontrol ang maituturing na main door mula sa Pacific Ocean patungong South China Sea. Mahalaga itong makontrol ng China upang masiguro nila ang kanilang strategic space na tinatawag at maritime border security. Ang pintuan na ito ay hindi na lamang mahalaga para sa strategic projection ng China, kundi magsisilbi din itong daanan o tubo ng mga datos at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, nasa 97% ng mga datos ang dumadaan sa submarine cable network na ito sa Bashi Channel na nagsisilbing pintuan ng pagpapalitan ng mga datos sa pagitan ng China, Asia at ng North America. Ang underwater cable network na ito ay siyang daanan ng napakarami mga impormasyon tulad ng mga litrato, files at mga military secrets. Sa lumalaking tensyon sa pagitan ng China at US, may mga bagong cables ang inilalatag sa karagatan ng Pilipinas na napakahalaga para sa buong mundo. Ang superpower na bansang Amerika ay mahalaga din ang trato sa Pilipinas. Maraming mga bagong base ang itinayo nila sa iba't ibang parte ng ating bansa upang maging dominante sila pagdating sa himpapawid at karagatan. Maraming mga bansa ang nasa panig ng Amerika dahil na din sa lakas nito at ang mga bansang ito ay siguradong nasa Pilipinas din ang suporta. Marami man ang tumutol sa pagdaragdag ng Enhanced Development Cooperation Agreement sa bansa ay natuloy pa rin ito. Ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines, malaki ang pakinabang hindi na lamang ng mga sundalong Pilipino rito kundi maging ng bansa sa pagtatayo ng Amerika ng mga pasilidad sa Pilipinas. Ang unang 5 EDCA sites ay ipinwesto sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Benito Evuen Air Base sa Cebu,
Airport magsaysay sa Nueva Ecija at Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Habang ang bagong 4 naman ay ipinwesto sa Naval Base Camilo Cias sa Santa Ana, Cagayan. Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela at Balabac Island sa Palawan. Nilinaw ng Amerika, Pilipinas pa rin ang nagmamay-ari ng mga pasilidad na ilalagay nila sa lugar. Gagamitin lamang muna ito ng mga sundalong Amerika na nagsasanay sa ating bansa. Pero nagbabala ang China na dahil umano sa mga bagong EDCA sites ay baka madamay din ang Pilipinas sa potential na military conflict sa Taiwan Strait. 3 sa mga bagong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi gagamitin ang mga EDCA sites na ito sa pag-atake kanino man, hindi para lamang palakasin ang depensa ng bansa. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Ayon sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, malaki ang may tutulong ng mga EDCA sites sa bansa gaya na lamang ng mabilis na pagresponde ng mga Amerikano sa panahon ng kalamidad at pananakop sa Pilipinas. Kung madadagdagan ang mga pasilidad ng Amerika sa Pilipinas, madadagdagan din ang puwersa ng Amerika sa ating bansa sa kanluran nito kung saan naroroon ang West Philippine Sea sa Hilaga na malapit sa Taiwan at sa Hilagang Silangan kung saan naroroon ang Pacific Ocean. Ang Pilipinas ay isa din sa biodiversity hotspot sa mundo, isang bansang tropikal na nahihimlay sa puso ng Southeast Asia. Tahanan nito ng mga hindi mabilang na flora at fauna na ang ilan sa mga ito ay hindi mo matatagpuan sa ibang mga bansa o lugar sa mundo. Mula sa dambuhalang Philippine Eagle na siyang tila hari sa mga himpapawid ng Pilipinas hanggang sa pinakamaliit na primate na tarsier na ipinagmamalaki ng buhol. Ang karagatan na pumapalibot sa Pilipinas ay mayaman din sa mga yamang dagat at marine life kagaya na lamang ng rare at endangered whale shark na itinuturing na gentle giant ng karagatan ng Pilipinas. Pero hindi na lamang ang wildlife ang may pagmamalaki ng Pinas, mayaman din tayo sa mga kagubatan. Mula sa tropical rainforest ng Palawan hanggang sa makapigil hiningang mga coral reefs ng Tubataha. Ang mga ito ay may mahalagang ginagampanan upang maging balanse ang ekosistem ng bansa. May tuturing din ang Pilipinas na isang botanist wonderland na may mahigit kumulang sa 3,500 mga orchids. Kasama na dito ang waling-waling na itinuturing na reyna ng mga orchids sa Pilipinas at marami pa sa mga halaman sa Pilipinas ang hindi pa nadidiskubre habang ang ilan ay patuloy pa rin namang pinag-aaralan. Mahalaga din ang Pilipinas dahil sa geographical location nito. Ang Pilipinas ay may tuturing na crucial gateway sa pagitan ng East at ng West. Kung titignan sa mapa ng mundo, ang Pilipinas ay nakaposisyon sa Pacific Ring of Fire kaya naman mahalagang daanan nito ng global seaborne trade. Daanan nito ng nasa 2/3 ng global maritime trade na nagdadala ng mga produkto sa iba't ibang panig ng mundo mula sa electronics hanggang sa mga energy resources na lahat ay dumaraan sa katubigan ng Pilipinas araw-araw. Ang Pilipinas ay tinuturing na magandang lokasyon sa mundo dahil sa ilang mga dahilan. Una, nagbibigay ng malawakang mga yaman sa dagat at biodiversity. Kalawa, ang Pilipinas ay nasa Ring of Fire, isang rehiyon na may mataas na aktibidad ng bulkan at lindol na nagdudulot ng malawak na deposito ng mga mineral at fertile na lupa. Ito rin ang nagbibigay daan sa natural na mga yaman tulad ng geothermal energy. Dagdag pa rito, ang kinalalagyan ng Pilipinas sa tropical na zone ay nagdudulot ng mainit at mahalumigmig na klima na nagpapahintulot sa malalawak na agrikultura at iba't ibang uri ng halaman at hayop na maaaring tumubo. Bukod dito, ang mga magagandang tanawin katulad na lamang ng mga nagagandahang beach at bundok ay nag-a-attract sa mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabuuan, ang lokasyon ng Pilipinas ay nagbibigay daan sa malawakang pagunlad ng ekonomiya, yaman ng kalikasan at turismo kaya ito'y itinuturing na isang magandang kinalalagyan sa mundo. Maraming dahilan kung bakit napaka-importante ng lokasyon ng Pilipinas. Una sa lahat, tinatawag na ang ating bansa bilang perlas ng silangan dahil sa lokasyon nito. Sa timog silangang bahagi ng Asya, ang bansa natin ang sinasabing may pinakamagandang tanawin at pinakamaraming likas na yaman. Ikalawa, ang kultura ng Pilipinas ay halo-halo sapagkat dinayo at nasakop ito ng mga kolonyal na bansa mula sa Europa at Amerika.
Ikatlo naman, angkop ang lokasyon ng Pilipinas para sa mga base militar dahil sa isang arkipelago. Nakakatulong ito sa digmaan dahil mahihirapan ng mga kalaban sa nakapalibot na mga anyong tubig sa buong bansa.